Nalaglag yung aking lecture room ah. Hello. Na typhoon, ano ba yun? Lintik na yun. Tinamaan din, sir. Oo. Oh, kinuha oh. Kinain, ano? Ito, sir. Ano Ito. supposedly ito? Rest house ko. Yan, ito ang hatchery. Ito yung hatchery, sir. So, yung kanina, meron din doon sa Bipar. Kaya lang, malayo sila sa kwan. Sa daga. Mahirap. Ito, tabi-tabi. So, papump lang nila dito. Filter. Yun na. Pinapump lang. Wala nang mga kung ano-anong chemicals. Kaya yun ang gusto nating yung ideal site for ulang hatchery. May laman to, sir. Reservoir. Reservoir. So, ito yung nanggaling sa dagat. Stay muna Doon dito. yung dagat. Tapos ilalagay dito, titimplahin sa brakis. Oh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito na yung mga ulang. Explain mo. Sir, anong Sige, pangalan sige. mo, sir? Jojo po. Sir Jojo. Yes, sir. Explain natin, sir. So, ito sir, ito po yung mga breeders na ulang natin. So, usually, ito yung mga breeders namin, ang source namin, galing pa siya ng Bulacan. Okay. So, usually, wild po ang pinagkukuhan. Okay. So, binibili namin sa Bulacan, dinideliver nila sa amin. So, after po nun, minsan, ang binibili na naming breeders, yung buntis na. Para at least, pagka may nabili na kaming buntis na breeders, direct na namin agad siya sa larva rearing tank namin. So, dyan na namin i-incubate yung breeder na buntis, yung gravid, tapos hihintayin na lang namin siyang mag-hatch. So, usually, depende po sa breeders na nako-collect. Usually, pagka grayish egg kasi, nasa 2 to 3 days lang. Pero pagka orange egg kasi, umabot pa siya ng 1 to 2 weeks. So, ganun po siya katagal. Gusto natin gray. Dito ba sa captivity, mag-ano siya ulit? Mangingitlog siya ulit? Ibabalik niya. Opo, binabalik po namin siya ulit dito. Tapos magbe-breed na naman po ulit sila. Then once na may bakante po ulit kami, doon na namin ulit kukulit. Gano'n nakatagal yung interval noon? Yung... Usually umabot lang siya ng 1 to 2 months. Ano na naman? Meron na po ulit. Depende po sa, yun nga lang, pagka napunan na namin to. Kasi it takes, average kami ng 45 days. Ibig sabihin, kahit na nabuntis siya, wala kaming paglalagyan, nandiyan na lang. Tapos mag-hatch na lang po. So, hindi na namin siya makukulit kasi wala na rin po kami paglalagyan. Tapos usually po sa breeders namin, ang breeding ratio namin dito is 1:2. So, isang babae, dalawang lalaki. Baliktad? Yun po ang madalas. Madaling mamatay yung lalaki. Opo. Mabilis po siyang mamatay. So, kung bibili ka, dapat gano'n na ratio. Para siguradong may lalaki. Tapos usually sir, pagka bumibili kami ng breeders, yung mga orange claw. Kung papansinin niyo, yung mga breeders namin nandito, mga blow claw na yan, ibig sabihin, mga calv breeders na. Kumbaga, konti na lang. Talaga hindi na siya maganda gamitin. Pag orange, bata. Opo, mas bata po siya. So yung mga retard, Yung pwede mga ganyan, kainin? sir. Yes po, kinakal na po usually sir. Oo. Wala. Kasi Normally, yung ilang quality taon niya. na yun yung breeder mo pag Pagka for culling breeder na sa siya? 3 months, ginagamit more than 3 months, pwede na siyang gamitin for breeding. Pero once kasi na nagamit mo siya for 3 to 4 times kasi,
hanggat maaari Kal kinakain. na yun. Opo. Ideally, meron kang continuous supply ng breeder. Oh, I see. Yung na-hatch nyo, sir, hindi ka pwedeng mag-select doon ng i-retain mo para gawin mong breeder. Mag-select ka ng maganda na itatabi mo siya na yun lagi yung hahanapan mo ng bagong asawa. Pwede po sir, usually ang ginagamit pagka ganun yung mga fast grower, yung mga unang lumaki. Ibig sabihin, yun yung pwede mong gamitin. Pero yun nga lang kasi, as of this time kasi, wala kaming kumbaga grow out pa na pwede namin i-rear para Parang- gawin breeders. Hindi strain to strain. Parang individual selection. Positive selection. Halimbawa, Okay. meron kang babuyan, tapos sabay-sabay silang biik na, tapos malalaki yung dalawa o tatlong individuals, kukunin mo yun. Positive selection. Pwede rin. Sa tilapia, pwede din. Ito, mabilis itong lumaki. I see. Hindi yung, lahi na gano'n, lahi na gano'n. Ang tawag natin doon sa gano'n, by individual positive selection. So ito po, ilan po yung mga breeders ito ngayon? Usually, ang stock namin dito sir, nasa 50 pieces kami dito. Ito po, isang Opo, tank. Isang tank lang. Ilang tank po yung breeders natin? Dalawa ngayon? lang po sir. As of now, dalawa lang po ginagamit namin yung broodstock tank. Parang kasi laki rin ng sir, no, ng tiger prawn. Malalaki malaki pa, pa to. Mas malaki pa yan. Opo. Pag full grown, mas malaki. Same lang din po. Tapos ito sir, usually, pag may na-observe kami nagmo-molt, nilalagyan namin sa cage. Ito. Opo. Kasi ang nangyayari kasi, pinapatay kasi nila yan eh. Kaya, pero it takes lang yan, mga 2 to 3 days lang. Pwede na siyang pakawalan. Mas condition na po siya. Mas prone kasi, kaya pagka once kasi na hindi namin i-collect yan, bukas kakalahati na lang may iwan sa katawan niya. Patay na siya. Opo. Kasi yan, yung pinaka-importante po, yung mga PVC pipe, yan yung ginagamit namin pang hiding place nila. Pag nag-mold. Pero usually during breeding kasi, ang nangyayari po dyan, yung female breeders, once na nag-mold siya, yan yung chance na nag-breed sila. Hindi kasi nag-breed yan, sir, ng ng hindi na nag-mold yung babae. Kasi once na hindi po nag-mold yung babae, mag-aaway lang sila. Kumbaga, opportunistic masyado yung lalaki. Yan, yung mga ganyang quality na breeders. Pero the rest kasing ganyan, pwede na siyang ikal. Ay, mas maganda to. Opo, mas bata po yan. Compare po din sa blue claw na yun. Yung nandun sa Mas loob. aggressive kasi ito. Kasi medyo mas bata. Pero ito kasi, matanda na. Pagka Kasi wala ng matanda na, choice. ilang taon na yan? Usually umabot ng 1 year po yan, sir eh. Kaya pwede na umabot din ng 2 years siya. Pero yun nga lang kasi, ang target natin is yung quality. Oo. Quality ng breeders. Ito naman po yung mga larvae, sir. So, Ito na siya. It takes 4 to 5 days bago siya mag-turn into post larvae. Gano'n kadami yan, sir? Ang similya, may larvae at post-larvae. Okay. Pagka ang langoy niya baliktad, belly up. Oras na gumanon siya, post-larvae na ang tawag. Tapos bibilang siya ng 18 days. Pwede nang ibenta. Pag post-larvae. I-demo natin, sir, para makita sa maintindihan nila Pagkapipisa, larvae ang tawag. ang tawag. Ang behavior niya ng paglangoy, baliktad. Belly up. Belly up. Belly up. Ngayon, aabangan nila kung mainit ang panahon, ganyan, maraming pagkain, okay na, mabilis maging post-larvae. Okay. Pag post-larvae, gano'n na, bibilangin nila ngayon. Ilang araw na post-larvae na ganyan na kung lumangoy. Yung 18th day o PL18, yun na yung binibenta. Pwede na ibenta yun. Tapos, Kagaya nito, sir, ano to? larvae pa. Larvae pa to. Pag ganyan pa. Gaano po kadami ito, sir?
Ha? Itong nakikita natin ngayon, gaano kadami yan? Na-estimate nila sa breeders. Opo. Usually pagka breeders, sir, nag-average kami, nagdedepende po kami dun sa weight ng breeders. Okay. Usually, sir, pagka ganyang breeders, nag-average siya ng 1,075 pieces of larvae per gram ng breeder. Per gram. Per gram po. Ilang grammer So usually ang gram, isang breeder? ang isang breeder namin nagre-range siya ng 30 to 50 grams. So, Ibig sabihin, usually lar- ang isang breeders namin umabot siya ng around 30,000 to 50,000 na larvae. So, yun po yung culture Hindi namin mo for bibilangin 45 yung days. similya. Ang pag-estimate to sa laki ng breeder. Para hindi mo ma-stress yung similya. Oh, I see. Yun ang technique. Sabi mo, sir, pag post-larvae na siya, 18 days, no? Bilang. Pwede nang ibenta. Pwede na. Ilan ang aabot doon sa 18 days? Ilang percent? Ilang percent? Usually, sir, sa itong survival po namin dito, yung last na harvest kasi namin, out of 50,000 kasi, naka-harvest kami ng around 8,000 plus. So, which means, usually umabot kami ng 20 to 30% ang survival rate namin from larvae to post-larvae. Ano po yan? Malaki o maliit? Medyo mas mababa pa po siya, sir. Mababa. Pero as of now, sir, medyo tumaas na kami ngayon. Yung mga animals kasi na maraming nakokonte itlog, like tilapia, mas malaki ang chance na maraming mabuhay. Okay. Maybe 90%, 100%. Pero merong mga isda na maraming anak. Katulad ng bangus, lapu-lapu, ulang, ganyan. Siguro ginawa sila ng ganon kasi alam na kukunti. Ang mabubuhay. Kaya nasa galing ng technician kung paano niya maparami yung survival rate. Yun. Law of nature. So yung 12%, sabi mo, sir? 20 to 30%. 20-30%. Ilan yun? Ilang piraso yun? Usually, sir, nag-average po ng mga 10,000 10,000. per tank. Per Per tank. Sir. Per tank, Ito, per ito, breeder. tank. Parang ganito po, sir. Ganun Per siya. breeder? Opo. Per Kasi breeder? Pero hindi siya pwedeng lagyan, sir, ng ng more than 3 breeder ang isang tanke. Kasi nag-overcrowd naman po siya. Oo. So, May limit lang ang possible reason ay cannibalism. Yes, Kung sir. hindi tama yung quantity ng food na binigay mo, Kakainin maaaring niya yung kapwa magkainan niya. sila. Cannibalism. Yun. Magkano na yan, sir? Kaya mahal. Magkano per ano? Ang market namin si dito, sir, umabot kami ng 250. 250. 2 pesos. 2 pesos and 50 cents 2, 3 per pesos. Per 3 pesos. post-larvae. Yes, po, sir. Times ilang peraso yon na ano natin yung 20%? Pagka nag-average kami, dapat ang average namin nasa 10,000 kami per tank. 10,000. So 20,000 plus. Tapos, sir, around 25,000 Sabi mo, per tank. 25,000 per breeder. Yes, po. Per tank. Per tank. Wow. Yan yung mga larvae, Nadi-dispose sir. lahat yun, sir. Ha? Yung kamusta yung demand nung bumibili ng post-larvae, gaano sila kadami? No, yung production nyo, nauubos ba yun nila? Actually, sir, may mga buyers rin kami from other region. Meron din kami dito sa Pangasinan. Actually, Okay. kulang pa nga kami as of now eh. Kulang kayo? Meron pa kaming request pa. Meron pa kaming nakapending na request na naka-schedule naman po siya. Okay. So may waiting So, time. Meron. Gaano kahaba yung waiting time? Yun nga po, sir, ang culture period kasi namin 45 days eh. 45 days. So, ibig sabihin ko pagka larvae pa lang siya, pag day 0 pa lang, ibig sabihin maghihintay pa Maghintay siya ng 45. 45 days. Hindi siya kasi pwedeng pilitin eh. Talagang yun po talaga yung culture period. Mas nila. maganda kung beyond PL18. Mas malaki. Mas malaki yun, sir, pero mas malaki na rin yung presyo niya. Mas malaki po yung survival niya pag mas malaki. Pag mas malaki na. Pero sa amin, ang target talaga namin kasi is 18 days lang. Kasi sayang kasi yung Sayang time araw. namin. Yung time ang hinahabol kasi namin. Mag-dispose na para makagawa na bago. Opo, panibagong May batch. panibagong batch. All in all, ilan po yung breeders? Usually, ang ginagamit lang namin dito, we have 14 tanks, larvae tanks. Usually, So around 14 breeders 14 to lang. 28 breeders lang tinatarget namin. Pero, nag-stock kami ng around 40 to 50 per tank
kasi hindi po sila lahat sabay-sabay nabubuntis. Oh, I see. Ang laki niya talaga, no? That is male breeder naman po. Lalaki siguro. Ito, ang laki, oh. Lalaki po siya. Ang laki. Tatay Yan, that is male breeder naman po yan. Jumbo. Ay, ay. Natamaan agad siya. Ano siya? Actually, sir, pag Kaya pala hinawakan niya. niyo po siya, Masakit ba? ito na lang. May hindi naman, sir. Pero may ano rin. Saan? Ipitin niyo muna, hawakan niyo muna itong ipit niya, sir. Saan? Kaya. Saan? Ito pa, ito pa. Ito muna. Yan. Para hindi po kayo. Yan. Oh. Kaya ako naman. Yan ang natin sa mukha. Male naman po yan, sir. Ito ang nakakatawa pag ako naipit. Sir, ilapit natin sa mukha natin, sir. Okay, Okay. baba na natin. Sige lang po. Diyan na lang, sir. Dito na lang. Laki, dito ka. Ikaw, hawakan mo. Kaya mo yan. Masasakit yan, sir, pagka mas maliit. Oh. Kaya medyo hindi pa ganun kasakit yan kasi malaki na yung, kumbaga malaki na yung pag-ipit niya. Ganito yung tinda sa Thailand. Actually, pagka lalaki, sir, mas mahaba yung Mas malalaki Yung ano lalaki. niya. ipit niya. Tapos compare po dun sa babae, sir, mas maliit. Iisa na yung ipit niya. Nagre-regenerate Tutubo naman, rin sir, niya. sir. Tutubo rin. Ay, talagang gaganon niya, oh. Aggressive yun, sir. Okay. Oh? Tingnan mo, oh. Kaya ako naipit, eh. Technique. Oh? Muntik nang naubos. Okay, ng balik pag- na natin. Sige. Ganun pala siya. Okay, doon tayo sa post-larvae. Pagka post-larvae kasi, sir, talagang hipon na siya. At kung familiar po kayo dun sa mga alamang yung hipon na maliliit, ganun yung magiging itsura siya. Usually, kaya mayroon kaming shelter. Yan yung nilalagay namin. Then magpapakolect po tayo ng post-larvae. Yung shelter. Sige, pakita natin. Yan yung shelter, yan yung magiging, kumbaga, pinagtataguan ng mga post-larvae. So, kung There's- papansinin nyo po dito sa PVC pipe, usually ito, sir, Makapit. yung Ah, malaya, yung ito, mga pumipitik. ang explanation. Yes, sir. Ang hatchery ng isda or any aquaculture species depende sa behavior nung isda o nung Species. species. Mm. Normally, sa mga bangus, circular. Kasi langoy ng langoy. Mm. Oo. Kung okay. pwedeng makatipid, ano ba, square na tabi-tabi. Pero lahat, ganun. Pero dito sa ulang, naiiba. Rectangular. Mhm. Ang explanation is, nagkikling sila sa gilid. So you have to provide them more space kung saan sila pwedeng mag-cling. Oh. Yan sa engineering. Kailangan maintindihan mo talaga yung behavior niya. Yeah. Yan yung mga post-larvae niya, sir. Mas malalaki na, no? Doon po sa explanation ni Doc kanina, kung i-observe niyo yung paglangoy nila, talagang straight na. Mm. Kumbaga nakahiga na po siya, at nakatihaya po po. Meron pong larvae rin po dyan, sir. Halo. Meron po, sir. Oo, yan na. Oh. Diretso na. PL na. Ano po ang feeding ng larvae at saka post-larvae? Usually, Feeding. sir, sa feeding namin, from day 3 kasi, hanggang mag-post larvae sila, pinapakain namin sila ng Artemia. Team yan na yun. Apo. Pero once na umabot na sila ng day 10, nag-i-introduce na kami ng commercial feeds. Para sanay na. Opo. Kumbaga, sinasanay, then hindi kasi pwedeng Artemia kasi medyo mas magastos. Kakaroon kami ng, kumbaga, supplemental feeds Yun ang nagpapamahal eh. Team yan. sa feeding po. Isang Isang lata po, sir. Nasa 425 grams lang. 3,000. Pero ang maganda rito sa setup, yung malapit na sa dagat, Mm-mm. wala nang masyadong mga filtration system, Mm. balon lang. Talagang lang na. So yung balloon na yan, connected po doon? Hindi, mag-meet sila nung dagat, nung Okay. doon sa tangke. Sa baba. Apo.
balon yung freshwater. Oo, dalawa yung balon. Meron din dun. Mas maganda sa hatchery ay shallow well. Yung mga nag-hatchery magko-complain, pangit daw yung quality ng kanilang tubig kasi very likely ang ginagamit nilang tubig deep well. Mas gusto natin ay shallow well. Shallow well. Mas maganda yung isang tubo lang, 20 feet, kaysa 5 tubo. Anong explanation mo? Bakit? Sa water quality, alkalinity. Oh, I see. Ito naman po sir yung na-hatch na Artemia. Ito yung bagong hatch. Na Artemia. Maliliit. Artemia to. Opo sir. Ito naman yung ipapakain. So from the can, ano siya? Parang pulbos. Pulbos. Opo. Itlog pa lang po yan sir. Tapos ini-incubate po namin. Gamit namin yung I-incubate pa. conical. Estimate ng number of Artemia per larvae. Ang pagkain niya sir, depende po sa days. So yung nag-start kami ng 5 Artemia per day. Per day po yan sir. Sa day 3 yun. Pero habang lumalaki kasi sila, nag-i-increase Pataas. kasi yung Nag-adjust. ini-intake nila. Paano mo naman in-estimate ngayon yung Usually, estimate Artemia? lang namin yan sir kasi masyado nang madami. Then usually, ginagamit din, nagde-depende rin po kami doon sa piniprepare na Artemia. So, nakakompute na rin po siya sir. Kaya ayaw mo naman sumobra. Kasi yung hindi nila nakain, mamamatay din. Lang din po. Mamamatay din. Nakasayang sir. Nasasayang. Yes, mahal po yan sir. Kaya ang galing ng technician, paano rin mag-estimate. Oh. Hindi basta-basta. Di ba? Paano Ano ka estimate mag- yun? Paano mo in-estimate yun? Actually sir, nakadepende kami sa dami ng stock. Halimbawa, per gram, alam na nila kung ilan. Diba? Alam nila kung ilan ang laman ito. Kukompute nila kung ilang Ilang grams. grams naman ang kailangan every day, every feeding. Every day yan sir, nag-adjust kami ng Nag-a-adjust. piniprepare na Artemia. So itong in-incubate mo na Artemia, gaano katagal ang buhay nito? Ano lang yun sir, ang pinakamaganda kasi dyan, 24 hours na i-incubate. So after Oo, po, kailangan- dapat feeding na agad. Feeding na kaagad. Opo. Mamamatay. Kaya everyday kami nag-prepare. Hindi kami good Daily. for 5 days. Yun. Kaya everyday talaga. So kung nagkamali ka ng estimate, kulang na yung kakainin. Lalo pagkakulang sir. Kulang. Negative. Mas safe yung sobra. Yung nga lang, gagastos ka. Mas magastos Magastos. nga lang sir. So in a one given time, sir, lahat to may laman. Opo Oo, sir, may laman po sir. Magkakaibang stage nga lang po sir. kakaiba. Kaya ideally, dapat meron ka ng market bawat stage. Bawat tang. Opo. Ang kailangan lang malaman ng tao na may available doon. Huwag kayong maghintay sa government, sa BIPAR. Yan. Meron doon. Tsaka turuan na rin sila. kung Paano yan, sir? May narinig ako na na isang LGU, binigyan daw sila ng ulang ng BIFAR para pinakawalan dun sa ilog. Tama ba yun, sir? Ba't sa ilog? Ayun ang alam ng BIPAR. Pawala sa ilog. Hindi, totoo. Kukuha doon sa center. Pawala sa ilog. Ano mangyayari doon? Mamamatay yun? Mabubuhay naman yun. May mabubuhay. Pero most likely, maraming kakainin ng predator. Seeding. Tawag dito. Okay. Pero mas maganda sana kung ituro nila gamitin sa aquaculture. Sa aquaculture dapat. Kasi yun, sigurado, mga 50 to 80% buhay yun pakikinabangan. Pag nasa ilog, nako, mabuti kung may 5%. Sir, para dun sa mga grow out naman, kasi complicated itong hatchery, no? Ako, gusto kong pumasok sa ulang. Siyempre, gusto ko mag-start ako sa grow out. Kasi masyadong gaano kalaki yung supposedly dapat kong umpisahan para naman hindi ako nagsasayang ng effort, ng resources. Ganito, ang key para maging successful is
preparation ng fish pond. Okay. Hindi pwede yung basta may tubig lang, okay na. Ang gusto natin, mas maganda ang paglaki nila kung nandun sila sa earthen pond, lupa. Earthen pan. So, hindi pwede yung mga may Okay din yung mat. ganito, okay din. Kaya lang, sa earthen pond kasi, merong mga nutrients doon na kailangan ng ulang Okay. para magpalit ng shell. Oh. Kasi nagmumulti. So, kailangan may nutrients, so, siguro calcium, whatever, na nandun na agad sa tubig, nandun sa lupa. Sa pond. Oh. So, mas maganda siya sa pond. Sabi ni iba, malabo yung pond eh. Nasa Mekong River nga napakalabo eh. Buhay sila. Di ba? So, okay siya. Okay siya. Tapos, kung nasa pond, so pond prep, maglalagay ka ng taing manok o whatever fertilizer para dumami yung natural food. Siguro may DAP nga na ron. Lablab. Algae, whatever. Kasi omnivorous yan eh. Okay. Anything kakainin niya. Para meron silang pagkain 24/7. Anytime na gusto nilang kumain, merong May makakain. Ang ulang ay ang tawag, active sa gabi. Nocturnal. So, kailangan ang pagkain nila marami sa gabi. At yan, mabibigay natin kung maraming natural food doon sa area. So, nocturnal. Tapos, ang sinasabi ng maraming scientists, ang mabilis na paglaki ng animal, including tao, ay habang bata pa. Habang baby. Okay. So, kailangan, habang bata pa, huwag mong titipirin. Ibigay mo na, ibigay. Ganun. So, malaki ang tulong kung fish pond. Kaya sa ibang bansa, fish pond, hindi mga tangke Okay. ang palakihan. Pero yung natural food mo, sir, may certain time lang, mauubos niya yan eh. Kaya nga. So, habang unti-unti, dumadami yung... Sinusupplement mo. Dumadami artificial. Pwede kang gumawa. Sabi ko nga. Yan na, yung mga vegetables na scrap. Yes. Ganun lang. Para mas malaki ang kita natin. Bring down the cost. Bring down the cost. At ang number one problem sa cost, sa production cost, ay feeds. Feeds, tama. So sir, kung mix yung, from the natural food, meron akong artificial feeds, meron akong gawa kong vegetables na pakain, ilang percent yan, yung ratio? Hindi. Walang Walang masyado. ganon. Wala. Basta pakain. pwede nga yung iba yung mais, giniling, bilaga, yun na. Kalabasa, yun na. Mas maganda pa rin, sabi nga, kung gagawa ka ng artificial food, merong animal protein pa rin. Wag puro halaman. Halagyan mo ng animal protein. Like anong klase? Halimbawa, yung murang isda, yung mulmul, o whatever na nabibili mo, yun na. Sama mo na doon, kasama sa giling. Kasama sa giling. Ganun. So, wag titipirin sa food. Another problem natin is yung mga wild birds na pwedeng kumain sa gabi. Napakadaling makita ng ulang. Madaling makita ang ulang sa gabi kasi maliwanag yung mata. Kaya kung merong wild birds doon na nocturnal din, sa gabi rin kumakain, makikita siya agad doon sa gilid. Paano i-remedyohan yun, Dok? Lagyan ng Yung net, yung gano'n, yung string? String, gano'n. Tsaka mapasyalan mo rin. So, Dok, gaano kalaki yung pag-umpisahan natin na pond? 1 hektarya ba? 5 hektarya ba? Yung iba, siyempre, magpa-practice muna. Oo. So, pwede namang maliit. At most, para hindi... Ang economics kasi, habang lumalaki yung area natin, mas malaki yung production natin kumpara sa gastos. Kasi dapat
nire-record mo rin yung pagpunta mo ron, yung gasolina mo. Tapos kaliit-liit. Di ba? Half hectare lang. Ay, yung isa naman, 5 hectares. Di, mas maganda yung economics ng 5 hectares. Okay. Anong ganun? So, isasama mo lahat. Hindi po pwede daw na, sabi ng mga economists, na dati naman ako pumupunta ron eh. Oo. Parang, hindi daw pwede yun. Oo. I-record mo. kung I-record kailan mo lahat. punta. Sabi nga nila, sir, pag nag-compete ka daw, di baling maliit yung lumalabas na kita, basta lahat ng expenses na isama mo lahat dun sa computation. Kakarga mo. Ganun. So, sa akin, walang high value species for freshwater, Okay. kundi ulang. Wow. What? Kung tilapia, magsasawa rin yung tao sa tilapia. Wala na, hindi naman pwede dalag, hindi naman pwede hito lang. Marami na nag-aalaga. Ang high value na po pwede nating alagaan ay ulang. High value dahil konti pa ang nag-aalaga, sir? Dahil konti pa, siguro, at saka naiiba. Sabi nga, pagka parang may problema tayo, konti yan eh. Konti. Opportunity yan ng negosyo. Kung konti, di mauna tayo. Di ba? Anong ganun? Dok, i-clarify ko lang kasi 'di ba dito brackish water, 'di ba? Ano pinag-combine natin? Kasi hatchery. But for the grow out, pwedeng Freshwater. freshwater na siya. Pag ibinigay ni Jojo sa customer, freshwater na. Freshwater na 'yon. At marunong na rin kumain ng artificial food. Hindi na mahihirapan. So anywhere, kahit inland, pwede. Yes. Freshwater na. Supposedly, ang grow out natin ay freshwater. Kaya nga, giant freshwater prawn. Yes. Pero, sinubukan ko rin noong araw na alagaan sa 5 ppt. Oh. Lumalaki din. Okay din. Ang nakakita ko ng difference, mas matitigas yung shell. Dahil siguro sa calcium. Oh, I see. Which is okay din naman. Magkano, may estimate kayo, sir? Just an idea, magkano, how much is the capital I need to start Nako. a grow-out farm? Ang mahal lang siguro yung seedlings. Yung similya mismo? Similya. Pero for food, okay lang. Okay. Kasi sabi ko nga, pwede ka naman gumawa. Halimbawa, malapit ka sa mga bilihan ng tahong talaba, di yung feeds na ginagawa, lagyan mo ng tahong at talaba. Oo. Ganun. Sa tilapia, ang mas mahal at saka bangos, ang mas mahal feeds eh. Feeds. Baligtad eh. Baliktad. Dito, ang mas mahal yung similya because ang gasto sa hatchery operation, malaki rin. Malaki. Stocking rate, sir. For grow out, how much ang need niya i-stock per square meter? Marami kang maririnig, 2 to 5, ganyan. Ulang per square meter. Kaya lang, palagi ko sinasabi, mas maluwag, mas mabilis silang lumaki. Siyempre gusto natin mabilis ma-harvest. Kaya nga, initially siguro pwedeng marami, pero eventually babawasan mo, ililipat mo. Oh, I see. Parang stock manipulation. Ano lang, basta conscious tayo na yung mga animals na siksikang pinalaki, hindi gaanong ma-express yung kanyang tamang paglaki. Kahit na big animal siya, Kahit na big animal. mababansot siya. Yes. Kaya nga yung mga isda o mga commodities na hinuhuli natin sa dam, mas malalaki kahit na hindi pinakakain. Kasi malawak, na-express niya yung tamang paglaki. Sir, kung meron akong existing palaisdaan, is that possible? Ano ang kailangan kong gawin to prepare? Number one, kung may area ka, number one is source ng tubig. Ng tubig. Kasi mahirap naman mag-alaga ng isda kung walang tubig. Kailangan tubig muna. Kailangan bang poso or galing sa ilog? Kailangan, pwedeng galing sa ilog, pwede naman. Galing ng irigasyon, kaya lang yung irigasyon may schedule. Okay. Walang problema doon. Ang pwede kong sabihin sa tubig, ganito.
kung limitado masyado ang tubig mo, ang pandaya sa pagpapalaki ng ulang, magpalit ng tubig. Pag gusto mo siyang mag-molt, magpalit ng shell, ibig sabihin, nag-grow siya, magpalit ka ng konti ng tubig. Kaya sila palit ng tubig. Ilang percent? Usually, sir, umabot kami ng 30 to 50%. So, kailangan gagalaw yung tubig, magpapalit. Ang automatic yun, magmo-molt yung... Tuwing kailan? And it is through molting that they grow. Yeah. Pag hindi nag-molt, hindi lalaki. Wala. So, tuwing kailan ang pagpapalit ng tubig, sir? Usually, gamit namin Dito sa hatchery. Every other day, sir. Kasi maliliit. Pero doon maliliit. sa grow out, Nasa sa'yo. Once a week. Siguro, magpalit ka ng 20%. Basta gumagalaw. basta gumagalaw. Kung palayan, i-convert ko into fish pond, ano Pwede. ang mga preparation? Ako, maraming fish pan na dati rice field sa Nueva Ecija. Ito yung mga pangit na rice field. Yes. Yung mga pangit. Maliliit yung pinitak. Okay. Pag binuldoser mo na yan, binakho mo, hindi mo na makikita yung maliliit na pinitak, maayos na eh. So, mura yon plus, sabi ko nga, mapapaganda mo. Nasa proper engineering design lang naman. So, po pwede yun. But number one is tubig. Kung walang tubig, malaking problema. Mahal mag-pump. So kung pinapump, sir, magastos. Baka magastos. Sabi ng iba, may solar pump naman. Pero in terms of the quality of the water, it's the same from coming kaysa na galing mas sa gusto ilog? natin yung galing sa shallow well. Shallow well. Kaya dito shallow well. Wala Wag deep well. Wag deep well. Mas maraming problema. Even sa pumping, merong nahihigop na toxic gases or something na hindi friendly sa alaga natin. Yung mag-ano, sir, yung mag-venture into grow out, gaano kalaki yung potential na kikitain? Nako, meron ba nag-compute niya? Ganito na lang. Pagka talagang serious sila, pwede naman silang magpa-consult. Ayan, pa-consult na lang. Magpa-consult sa akin. Tumatanggap naman ako ng one-day consultation. Kahit one-on-one, sir? One-on-one na yun. Pwede. Oo, pati na asawa para ayos yung lalaki. Baka ayaw nun lang. Para naintindihan na ng Para asawa anong mangyayari. naririnig. Especially sa pagbabudget. Siyempre. Diba, kahirap naman ang kailangan mong pambili ng pizza, ayaw bigyan. Doc Wesley, paano kanila makakontakt, sir? Meron akong Facebook page, Okay. yung Aquatech ni Doc Wesley. Pwede rin, Wesley Rivera Rosario. Ayan. Pwede Message nyo ako- lang sila doon, sir. Oo. Message. Sumasagot ako doon. Okay. Active kayo sa social media, Very sir? active ako. So, kailangan kong active kasi gusto kong makapag-communicate doon sa mga fisheries, licensed fisheries professionals palagi. I see. Gusto natin pumasok sila sa business eh. Hindi po pwedeng mag-employo lang. Kasi, sir, yung opportunity for employment sa aquaculture, maliit. Maliit eh. Maliit. Mapupuno na yan eh. So, sa dami naman ng gumagraduate ang nagiging license ngayon, kaya ini-encourage na dapat mag-venture into business. Mag-venture. Kanina, pinakita ko sa'yo, battled bangus. Pwede rin battled talaba, battled tahong. Marami, pwede. Yung battled eel, Battled pwede eel. yun, masarap yun. Ganun. So, tapos, sa ulam, pwedeng tilapia. Ako noon, tilapia eh. Kasi bago-bago pa lang yung tilapia. Lumaki yung tilapia namin eh. From less than 1 hectare, naging 18 hectares in a few years. So, magnegosyo. Mas madali kayong yumaman. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Hindi mag-empleyo.
okay naman, mag-empleyo plus negosyo. Yeah. Habang bata pa. Habang bata pa. At saka naman sir, kahit na naka-empleyado ka, mararamdaman mo naman yun kung it's about time to give up the employment and go Yes. full-time sa business. Yes, ganun yun. Kung hindi ka happy masyado sa trabaho mo, kung employed Maraming sila, problema, sir. hindi, hayaan mo lang silang problema, magnegosyo ka. Ang ganyan. Yun ang payo ko sa mga tauhan ko dati eh. Hayaan mo sila. Oo. Huwag mo pansinin. Mag-aral ka o magnegosyo ka. Oo. At the end of the day, may master ka na, may doctorate ka na, o may negosyo ka. Sila wala. So, Ayos. sir, kung problema nila, ang boss nila, sir, magnegosyo na lang. Wag silang magre-resign. Okay lang. Patagalan. Di ba? Patagalan lang yun. Kahit naman saan sila mag-empleyo, may ganun eh. May ganun Oo po, problema. meron talaga. At least pag Tatagalan. sarili mo, Oo. kung kontrolado mo lahat yan eh. Kontrolado. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.